At pinatutupad natin hanggang ngayon, nito mga huling taon, sa pagkikipagtulungan ng Kongreso, ito ang nagpalakas ng ating macroeconomic fundamentals at ng ating sistema ng mga bangko o financial system. Our economy is strong enough to withstand the external turmoil. We have created almost 7 million jobs in 7 years. Investments continue to come in despite continued volatility in global markets. Yung isang anak ni Narda, si Boy, may dalang investors ngayon. Congratulations. Welcome to our investors. As a result of our economic turnaround, nagawa rin nating mamuhunan sa pinakamahalagang sektor upang maginhawaan ang mabagsik na hagupit sa ating mahihirap ng pagtaas ng presyo ng pagkain at langis na tumama nitong taon. Bukod dito, namumuhunan tayo sa pinakamalawak sa kasaysayan na pagmoderno ng infrastruktura gaya ng kalsada at tulay. Di ba yung mga galing sa Isabela, ang ganda-ganda ng nating North Expressway at yun pa mga kalsadang dinadaanan doon, inaayos natin yung bandang. Meron akong, nagkotse ako patungong Quirino, merong bahagi doon sa bandang Nueva Vizcaya, di ba? Doon, malubak. So, pinapaayos natin. Ewan ko kung nandun na yung mga bulldozer ngayon. Nandun ba? Very good. Kasi, at least, pag nakakautos tayo, nagagawa. Kasi meron tayong salapi para doon. Namumuhunan din tayo sa mas pinalaking edukasyon, kalinga sa kalusugan, at ibang panlipunang serbisyo. Samantala, binabalanse natin itong mga kinakailangang pamumuhunan with a commitment to meet our fiscal obligations. Kaya bumababa rin ang utang ng ating bansa. We have been working hard on all fronts to manage inflationary pressures. Kaya gaya ng sabi ko kanina, salamat na lamang kahapon, maganda ang ating balita, nagle-level off na ang inflation. Inflation this past month was lower than the month before. We have also been working hard to provide a safety net to those hit hardest by these global events. Most notably, nagsisipag tayo upang matiyak na matatag ang supply ng pagkain at upang may pagkain sa bawat mesa. Doon nga sa Millennium Development Goals, yung goal, yung to cut down hunger by 1/2 by 2015, ayon sa mga pagsusukot ng UN, kayang-kaya natin. Ipinasok din natin ang mga programa to lift the burden of high fuel price of our people. And though we are hoping that the U.S. will not slide into recession, I have directed our economic team to draw up a contingency plan to cushion the impact of such a possible recession on the ordinary people of the Philippines. Marami pa ang dapat gawin. Nagsisikap tayo upang makamit ang ating Philippine Reform Agenda. Patuloy nating ipagtatanggol ang ekonomiya, edukasyon, environment, gaya ng sinabi ko kanina. And we will work to fix the corruption that has unfortunately long plagued our nation. Kaya sa kabila ng uno sa pandaigdigang ekonomiya, malaki ang paniniwala natin sa ating bansa. Malakas ang pag-asa na mararating natin ang magandang bukas. We are deeply committed to being a force for good. Kung kaya't, sa nakaraang ilang taon-taon dito kayo nagdiriwang ng inyong anibersaryo. Ito ay dahil mahal ko ang Women's Balikatan Movement. At kailangan pa man, ako ay nagpapasalamat na tayo ay magkabalikat sa paglingkod sa ating bansang Pilipinas. Happy anniversary! Congratulations sa inyong lahat. Thank you very much, Madam President. And once again,